Sa New York City, naghahanda si John Wick na maghiganti laban sa High Table habang nagtatago sa ilalim ng lupa kasama ang Bowery King. Naglakbay siya sa Morocco at pinatay ang Elder, ang isa na nakaupo sa itaas ng table. Bilang tugon, ipinatawag ng Marquis Vincent de Gramont, isang miyembro ng High Table, ang manager ng hotel ng ipinaliwanag ng Marquis na ang High Table ay nagbigay sa kanya ng walang limitasyong mga mapagkukunan upang patayin si John Wick. Kinastigo niya si Winston dahil sa pagkabigong pumatay kay John. Bilang parusa, tinanggal ng Marquis si Winston, ang Continental, at pinatay si Charon. Pagkatapos ay inarkila ng Marquis si Kane, isang bulag, retiradong High Table assassin, upang patayin ang kanyang matandang kaibigan, si John, na nagbabanta na papatayin ang anak na babae ni Kane kung hindi man si John ay sumilong sa Osaka Continental na pinamamahalaan ng kanyang kaibigan na si Shimazu Koji. Ang pangalawang in command ng Marquis na si Chidi, na sinusuportahan ng mga High Table assassin at Kane, ay dumating upang siyasatin ang hotel. Ang anak ni Koji na si Akira, ang concierge ng hotel, ay lumikas sa hotel bago ito deko. Depensa ni John, nakipaglaban si John sa mga alon ng mga armored assassin na humahantong sa isang showdown laban kay Kane. Mr. Nobody, isang bounty hunter, ay humarang sa kanilang laban at pinadali ang pagtakas ni John matapos matukoy na hindi sapat ang bounty para sa pagpatay kay John. Isang sugatang Koji ang paulit-ulit na umaatake kay Kane sa nangalan ni John. Nag-aatubili na pinatay ni Kane si Koji at iniligtas si Akira. Bumalik si John sa New York at nakipagpulong sa isang mapaghiganting Winston sa libingan ni Charon. Pinayuhan ni Winston si John na gamitin ang isang lumang tradisyon ng High Table para hamunin ang Marquis sa isang tunggalian. Ang pagkapanalo ay magpapalaya kay John ng lahat ng obligasyon sa High Table, ngunit maaari lamang siyang humiling ng isang tunggalian sa ngalan ng isang pamilya ng krimen. Naglalakbay siya sa punong tanggapan ng Berlin ng sindikato ng krimen ng Ruska-Roma kung kanino siya nahiwalay, para humiling ng muling pagtanggap. Itinakda ng kanyang adoptive sister na si Katia na para sa muling pagtanggap, dapat patayin ni John si Kila Harkan, isang miyembro ng High Table na pumatay sa kanyang ama. Hinarap ni John si Kila sa kanyang nightclub. Kane at Mr. Walang tumulong kay John laban sa mga alipores ni Kila kapag nagkaroon ng away. Sa huli ay pinatay ni John si Kila at nabawi ang kanyang katayuan. Ipinadala ni Winston ang formal na hamon ni John sa Marquis. Gumaganap bilang pangalawa ni John, hiniling ni Winston na muling itayo ang New York Continental, kasama siyang ibinalik bilang manager sakaling manalo si John. Sa Paris, si John at ang Marquis ay nagpasya sa mga parameter ng tunggalian, mga duel na pistola sa susunod na pagsikat ng araw sa Sacré-Cœur, sa isang pulong na pinangasiwaan ng Harbinger, ang emisaryo ng table. Ang Marquis ay nagmungkahi ng isang nag-aatubili na si Kane upang pumalit sa kanyang lugar. Si John at Winston ay papatayin kung mabibigo na lumitaw sa oras. Dumating ang Bowery King sa Paris para bigyan si John ng pistol at bagong ballistic suit. Ang Marquis ay nagnanais na pigilan si John na dumating sa tunggalian sa oras sa pamamagitan ng paglalagay ng 26 milyon na pabuya sa kanya. Nilabanan ni John ang mga sangkawan ng mga mamamatay tao patungo sa Sacré-Cœur kasama si Mr. Nobody na nakipagnegosasyon ng pagtaas ng bounty sa 40 milyon. Sa panahon ng kanilang paghaharap, pinipigilan ni John si Chidi na patayin ang aso ni Mr. Nobody na naging sanhi ng isang masindak na Mr. Nobody na talikuran ang kanyang pagtugis kay John. Pagkatapos Kane at Mr. Walang tumulong kay John sa pakikipaglaban sa ilan. Mga assassin kabilang si Chidi na pinatay ni Mr. Nobody sa Rue Foyatier na abot nila ang summit sa tamang oras para sa duel. Nagkasugat sina John at Kane sa 2 round ng dueling. Natigil ang ikatlong round nang masugatan si Kane nang husto si John.
Hinihingi ang karapatang pangasiwaan ang coup de grace. Ang Marquis ay sabik na makipagpalitan ng mga lugar kay Kane. Winston chides ang Marquis para sa kanyang pagmamataas na inihayag na John ay hindi pa fired kanyang ikatlong bala. Binaril at pinatay ni John ang Marquis. Binigyan ng Harbinger sina Kane at John ng kanilang kalayaan mula sa high table at naibalik si Winston. Matapos bumagsak sa hagdanan, nagmuni-muni si John sa kanyang buhay at kasal bago namatay sa kanyang mga pinsala. Maya-maya, pabalik sa New York, nagpaalam sina Winston at ang Bowery King kay John sa kanyang libingan na matatagpuan sa tabi ng kanyang yumaong asawang si Helen.